Buksan natin ang ating puso, ang ating isipan sa mapapakinggan natin na Word of God. So maganda po talaga yung mensahe natin ngayong araw na to. At magbukas po ako sa panalangin. Panginoon, maraming salamat, Lord God, sa oras na to, Panginoon. Lord, we invite your presence. I pray for your anointing, O God. I pray for blessing, O God. Lord, ikaw po yung manguna sa aking buhay. I pray na lahat po ng lalabas sa aking bibig, Panginoon, ay maging kalakasan, maging pagpapala, Panginoon. At salamat, Lord God, sa mga tao, Panginoon, na patuloy, O God, na merong humility para makinig, O God, ng iyong salita. Dalangin ko, Lord God, ng word na to, Panginoon, ay talagang maranasan po nila sa kanilang buhay. Magkaroon po ito ng application, Lord God, sa kanilang mga buhay. Maraming salamat, O God. Thank you, Holy Spirit, in Jesus' name. Amen and amen. So, palakpakan natin si Lord. Ayan, so pwede na po tayo magsiupo. Ayan, ang ating verse po sa oras na ito ay matatagpuan po sa Colossians chapter 3 verse 23 or Colossa. So, Tagalog po talaga tayo ngayong araw na to. Sabi po dito, ano man ang inyong ginagawa, ayan, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Uulitin ko, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Kaya ang title po ng aking ituturo ngayon, gawin mong pundasyon sa pagsunod ang salita ng Diyos. Gawin mong pundasyon sa pagsunod ang salita ng Diyos. Pag sinabing pundasyon, ang ibig sabihin po nito, gawin mong haligi, gawin mong batayan, gawin mong saligan sa iyong buhay. So gawin mong batayan lagi ang salita ng Diyos kapag ikaw ay sumusunod. Ang buhay po natin ay umiikot po sa pagsunod. Tama ba? Ayan, pagsunod sa magulang, pagsunod sa boss, pagsunod sa kapatid, pagsunod sa pastor or leader po natin. So, nakakabit po ito sa buhay natin ang pagsunod. Pero meron pong pagsunod na sumusunod lang. Pero ngayong oras na ito, itinuturo sa atin ng Panginoon, gawin mong pundasyon ng pagsunod mo ang salita niya. Amen? Hindi pwede kasing sinasabi natin na sumusunod tayo sa Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa mga nakakataas sa atin. Pero lagi natin sa puso na kapag tayo ay sumusunod, dapat lagi talaga or according lagi sa salita ng Diyos. Amen po ba? Kasi yung buhay po kasi natin is, kaya tayo nagkaroon ng buhay ay dahil sa Panginoon. Amen? Dahil ang nagsalita ang Diyos sa buhay natin. Hindi po natin kasi ma-appreciate yung ginagawa po natin sa buhay natin na pagsunod kung hindi natin siya gagawin para sa Panginoon. Kung mapapakinggan natin, it's parang OA, no? OA naman, lahat na lang ba gagawin ko? Kailangan according to the Word of God? Yes! Yan. Kasi alam niyo kapag ginawa nating pundasyon ang salita ng Diyos sa buhay natin, marami itong magiging pagbabago sa ating mga buhay. Kaya, meron kasi, sumusunod tayo, pwedeng napapabuti tayo, sumusunod tayo, pero hindi tayo napapabuti. Ngayon, pag-usapan natin, bakit kailangan, or pag ginawa nating pundasyon ang salita ng Diyos sa buhay natin, meron itong magandang mangyayari sa ating mga buhay. Pag-usapan natin, 4 lang naman ito. Kapag ginawa mong pundasyon sa pagsunod mo ang salita ng Diyos, number 1, itatama nito ang bawat gagawin mo. Ayan. Kapag ang pundasyon mo ay ang salita ng Diyos, kapag ikaw ay sumusunod sa Diyos, sumusunod sa pastor or leader mo, sumusunod ka sa magulang mo, teacher mo, kapatid mo, itatama nito ang bawat gagawin mo. Kasi tandaan po natin, hindi lahat ng iniisip natin ay laging tama. Amen? Hindi lahat ng naririnig po natin ay tama din. Amen? Hindi porket inutusan po tayo, ay tama na agad yung inuutos sa atin. Pero kapag ang salita ng Diyos, ang ginawa nating pundasyon sa buhay po natin, itatama nito ang bawat gagawin mo. Ibig sabihin, kung akala mo tama, pero hindi siya according to the Word of God,
agad-agad ka nitong itatama para maging tama. Amen? Nagigets nyo ba? Kaya kapag ikaw ay marunong kang sumunod at ginagawa mong pundasyon sa iyong buhay ang salita ng Diyos, sa bawat pagsunod mo, hindi ka magkakamali. Diba? Ito yung hindi natin sasabihin na, ay, nagkamali na ako Hindi Kundi ito yung tipo na sumunod ka, dahil sumunod ka sa salita ng Diyos, laging mabuti, laging maganda ang ibinibigay nito sa atin, laging tama. Amen ba? Kasi, ang salita ng Diyos ay kailanman hindi tayo nilalagay sa alanganin nito. Hindi tayo ililihis nito. Lahat ng command ng Lord sa atin ay laging tama. For example, 'di ba? Inutusan ka magbasa ng Bible. 'Di ba? Mali ba 'yun? Syempre hindi 'yun mali, tama 'yan. O kaya naman inutusan ka ng sabi mo under authority ka, sinabihan kang mandaya ka. 'Di ba? Sa trabaho may mga ganun may inuutos na sige mandaya ka para mataas yung score mo. 'Di ba? Pero ang nagsabi nun sa iyo mas nakakataas ay susundin mo ba 'yon? Siyempre hindi, kung alam mo ang salita ng Diyos, hindi mo susundin mo. Hindi yun ang susundin mo. Ang susundin mo pa rin kung ano yung sinasabi ng Word of God na bawal tayong mandaya. Diba? Kasi masama yun. Diba? Masama ang mangupit, diba? Masama ang magnakaw, diba? Masama ang magsinungaling. Amen? Kaya ang salita ng Diyos, laging ibibigay nito sa atin ay laging tama. Kaya itatama nito ikaw mismo. Amen? Itatama ka. Sasabihin ng salita ng Diyos sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Amen? Kaya nga, kapag meron kang Word of God at ang pundasyon mo ay ang salita ng Diyos, tuturuan ka nito, honor your father and your mother. Amen? Respect the authority. Treat people ng maayos. Kung paano ka trinato ng Diyos, ganun din ang gawin mong pagtrato sa mga taong nasa paligid mo. Lalo na kung ikaw ay namumuno na, 'di ba? Namumuno ka sa trabaho, namumuno ka dito sa church, sa paglilingkod mo. Huwag mong gawing slave yung mga tao na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo kasi hindi naman tayo tinrato ni Lord na slave. Amen? Kasi minsan akala nila kapag ikaw ay pinuno, kailangan utos-utosan mo na yung mga yung mga nasa under mo pero hindi po ganon. Lalo na po na tayo na nagsiserve kay Lord, minsan may respeto tayo sa ating mga pastor, may respeto tayo sa ating mga leader, pero pagdating sa magulang natin, hindi tayo marunong rumispeto. 'Di ba? Sinasagot-sagot natin sila kung ano-ano yung mga pinagsasabi natin sa ating mga magulang, pero tandaan mo, pag ginawa mong pundasyon ang salita ng Diyos, gagawin mo lagi kung ano yung tama, kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. At sabi ko nga dito, huwag mong gamitin ang salita ng Diyos para sundin ka nila. Amen? Kundi gamitin mo ang salita ng Diyos para sundin nila ang Diyos sa kanilang mga buhay. Kaya kung meron tayong ginagawa, nagtatrabaho tayo, nag-aaral tayo, 'di ba? Nagbi-business tayo, naglilingkod tayo sa Panginoon, gawin mong pundasyon ang salita ng Diyos lagi. Amen? Gawin mo lagi. Araw-araw, dapat, according sa Word of God, yung pagsunod mo. Kasi kapag tayo ay susunod lang, according lang sa gusto natin, mapipilitan ka lang talaga, hindi ka magiging masaya. Kaya kapag ikaw ay naglilingkod, gawin mo siyang pagsunod dahil sa Panginoon. Malayo ang bahay mo, oo, malayo ang bahay natin. Amen? Pero kung ginagawa mo yung pagsunod mo dahil sa Panginoon, magpapatuloy ka pa rin na maglingkod sa Panginoon, dumalo sa mga gawain. Diba? Kahit yung iba, wala na sa paglilingkod, pero ikaw, nandito ka pa rin. Kaya gawin mong pundasyon lagi ang salita ng Diyos sa pagsunod mo. Amen? Gawin mo siya. Do everything for the Lord. Diba? Gawin mo lahat para sa Panginoon. Diba? Nagtatrabaho ka, gawin mo para sa Panginoon yun. Hindi para lang kumita ka ng pera. Hindi gawin mo siya para sa Panginoon. Dapat yung motibo ng puso natin ay lagi para sa Panginoon. Amen? So, pangalawa, ayan. So, kapag ginawa mong pundasyon sa pagsunod mo ang salita ng Diyos, mapagod ka man sumunod, pero hindi ka susuko.
Amen. Sino pagod dito? Ayan, syempre, alam ko pagod kayo. Mapagod ka man sumunod, pero hindi ka susuko. Sabi sa kanyang word sa Isaiah chapter 40, verse 28 to 31, hindi nyo ba alam o hindi nyo ba narinig na ang Panginoon ay walang hanggang Diyos na lumikha ng buong mundo? Hindi siya napapagod. Take note. Hindi siya napapagod o nangihina at walang nakakaarok ng kanyang isip. Pinalalakas niya ang mga nangihina at ang mga napapagod. Kahit ang mga kabataan ay napapagod, nanlulupaypay at nabubuwal, ngunit ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay muli magkakaroon ng lakas. Lilipat sila ng gaya ng isang agila, tumakbo man sila ay hindi mapapagod, lumakad man sila ay hindi manghihina. Tandaan ninyo, kapag piniplease mo si Lord sa buhay mo, kapag ang pundasyon mo sa pagsunod mo sa Panginoon, pagod ka man, pero hindi ka man lulupaypay. Hindi ka susuko. Dahil yung Espiritu ng Panginoon ay binibigay niya freely sa'yo dahil natutuwa siya sa'yo, dahil piniplease mo siya, dahil sumusunod ka, ginagawa mo yan para sa Kanya, hindi para sa mga tao. Amen? Isipin mo kapag sa tao ka sumunod, mapapagod ka. Kung gagawin mo yan para lang i-please yung mga tao, mapapagod ka. Kaya 'di ba minsan sa mga work or sa mga ibang kapag taong piniplease, susuko na lang sila agad, ayaw na magtrabaho dahil na bad trip na. 'Di ba? Na bad trip na sila sa management. Pero kung iisipin mo lagi na dahil sa Panginoon yung ginagawa mo, magpapatuloy ka pa rin. Hindi ka kaagad susuko. Amen? Hindi ka susuko. Ganon din sa paglilingkod natin kay Lord. Kapag si Lord, yung reason mo kung bakit ka talaga sumusunod, bakit pumupunta ka ng church, bakit ka nagbabasa ng Bible, bakit ka nagde-devotion, bakit ka nagpipray, bakit ka umaati ng gawain para sa Panginoon, hindi ka susuko. Diba? Mapapagod ka man, inaantok ka man, pero hindi susuko ang mata mo at hindi pipikit yan at matutulog. Amen? Kasi ginagawa mo yan para sa Panginoon. Naiintindihan mo na kaya ka sumusunod dahil para sa Kanya. Amen? Kahit malayo ang bahay mo, di ba, hindi ka pa rin susuko. Kasi hindi naman tayo sinukuan ni Lord. Bakit tayo susuko? Di ba? Kaya alam ninyo, laging pinapalakas ni Lord yung mga taong yung tama lagi yung motibo ng puso nila sa bawat ginagawa nila. Sa bawat pagsunod nila, kapag nakita ni Lord na nakikita niya yan na dahil sa Kanya ginagawa mo yan, syempre hindi niya hahayaan manghina ka, hindi niya hahayaan na wala kang pagpapala, hindi niya hahayaan na parang dumating ka sa time na parang bigat na yung nararanasan mo kasi nakita ni Lord na ginawa mo yan para sa Kanya. Kaya mapagod ka man, hindi ka talaga susuko. Yan ang nagagawa na kapag ang pundasyon mo sa buhay mo ay ang salita ng Diyos sa bawat pagsunod mo. Amen? Kaya hindi kayo susunod sa akin. I mean, hindi kayo susunod sa akin dahil ako lang yung pastor ng church, kundi susunod kayo sa akin dahil alam ninyo, ako yung nilagay ni Lord na authority sa buhay ninyo para sundin ninyo. Amen? Ginagamit ako ni Lord na instrument para mag-command sa inyo. Pero higit sa lahat, gawin natin yung pagsunod na yan sa mga nakakataas sa atin para kay Lord. Amen? So, pangatlo, kapag ginawa mong pundasyon, yan, ang salita ng Diyos sa iyong pagsunod. Pangatlo, katagumpayan at magandang resulta ang hatid nito sa iyo. Amen? Katagumpayan at magandang resulta ang hatid nito sa iyo. Sabi sa kanyang word sa awit, 1 verse 1 to 3, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanya ginagawa. Kaya tandaan ninyo, kapag ang pundasyon ng iyong pagsunod sa Panginoon, katagumpayan at maganda ang resulta nito sa iyo. Amen? Sumusunod ka
sa church, sumusunod ka sa pastor or leader mo, gawin mo siya para kay Lord. Kasi kapag ginawa mo yon, lahat ng ginagawa mo, laging may magandang resulta. Minsan kasi nagkakaroon tayo ng wrong motives eh. Kahit sa trabaho, kahit sa teacher, sa mga estudyante, gusto na lang natin matuwa sa atin yung boss natin, gusto natin matuwa sa atin yung guro natin, gusto natin matuwa sa atin yung magulang natin, gusto natin matuwa sa atin yung leader or pastor natin, which is wala naman pong mali doon. Kaso minsan pala, mas gusto na pala nating pasayahin ang tao kaysa pasayahin ng Diyos. Kaya minsan kapag hindi tayo or hindi nagkakaroon ng magandang resulta, yung ginagawa natin, ang isisi natin lagi kay Lord. Amen? Isisi natin, bakit ganito yung nangyayari sa akin? Diba? Bakit wala pa rin nangyayari? Bakit parang lalo pumangit yung sitwasyon ko? Kaya minsan dumarating tayo sa time na may mga hirap moments sa buhay natin kasi gusto ma-check ni Lord yung motibo ng heart natin. Kung ano ba yung ginagawa mo para sa akin ba? Alam niyo, lalo na sa mga nagtatrabaho, magtrabaho kayo dahil para sa Panginoon. Amen. Parang OA nga, di ba? Ipakinggan. Kasi kapag yun ang ginawa ninyo, mapagod man kayo sa trabaho, pero maa-appreciate nyo pa rin yung trabaho ninyo na meron kayo. Amen? Na meron tayo. Kasi nung ako ay nagtatrabaho pa, syempre, hindi po ako sanay sa masyadong na trabaho. Nalulungkot din ako, napapagod ako, parang ayoko na gusto. Alam mo yung ugali ng mga nagwo-work, magre-resign na ako. Tapos, nakailang buwan na, hindi nandun pa rin. Hanggang umabot na ng 3 taon, hanggang umabot na ng 5 taon sa trabaho, hindi pa rin nagre-resign. Pero alam niyo yung mga tumatagal sa trabaho, para lang sa akin, yung mga nagtatrabaho, na gano'n sa trabaho, iniisip kasi nila na na merong nagawang mabuti sa kanila yung trabaho nila. Bakit sila nag-i-stay? Diba? Lalo na kapag si Lord pa yung ginawa mong motivation. Baka makatagal pa tayo sa trabaho ng matagal na matagal pa. Diba? Gawin mo siya. Kahit ikaw ay naglilingkod, gawin mo. Para sa Panginoon, magtatagumpay tayo. Magtatagumpay tayo sa leadership natin. Magtatagumpay tayo sa buhay paglilingkod natin kung gagawin lagi natin siya para kay Lord. Diba? So, isipin natin na lahat ng bagay is for the Lord. Kay Lord natin siya gawin. Amen? Do everything with love. Do everything for the Lord para maging successful yung resulta lagi ng ginagawa natin. Amen? Huwag para sa tao, huwag kahit kani-kanino, kundi para sa Panginoon talaga. Kasi magtatagumpay ka talaga dahil sasamahan ka ng Panginoon. Kasi in-offer mo yan para sa Kanya. Ginagawa mo yan para sa Kanya. Diba? Ang isang magulang kapag natuwa sa anak, diba? Talagang i-bless niya, talagang tutulungan siya ng magulang niya sa ginagawa niya. So kapag nakita ni Lord na yung ginagawa mo ay hindi para sa Kanya, ba't Kanya sasamahan? Diba? Ano bang motibo ng heart mo? Bakit ginagawa mo yan? Para lang ba magpasikat? Para lang ba sa ibang tao? Okay na meron tayong mga family. Meron tayong mga mahal sa buhay. Syempre, lalo na mahal natin yung sarili natin. Ginagawa ko to para sa akin eh. Diba? Para meron akong mapundar sa sarili ko. Para may mangyari naman sa buhay ko. Tama po yun, wala pong mali doon. Amen? Kung ang inspiration mo is your family, yung anak mo, yung kapatid mo, or kahit sino pa man. Pero tandaan po ninyo, mas lalo ka magiging successful sa buhay kung kasama mo si Lord. Kung ino-offer mo siya for the Lord. Hindi lang para sa sarili mo at hindi lang para sa mga tao. Amen? Kaya yung mga taong yung mga ginagawa nilang pundasyon ang salita ng Diyos sa buhay nila, sa pagsunod nila, talaga ito yung nakikita natin na may mga nangyayaring breakthrough sa kanilang mga buhay. Diba, biglang may mga darating na mga hindi natin inaasahan na talagang sa atin ni Lord, reward ni Lord sa atin. At saka hindi ka talaga mapapagod, hindi ka magsasawa. Wala pa man resulta, pero magtutuloy-tuloy ka pa rin. Kasi yung
motibo ng puso mo for the Lord. Lalo na kapag ikaw nag-aalaga ng mga tao, hindi po madali po mag-alaga ng mga tao. Hindi po yung pag nag-alaga ka ngayon, bukas marami na sila. Tulugan mo lang, marami na sila. Hindi po ganun yun. Aabutin po tayo ng taon. Ayan, para makita natin na nag-grow sila, talagang lumalago na talaga sila sa Panginoon, hanggang sa makita ng Lord, ay, ginagawa ng anak ko to para sa akin. Sige nga, dagdagan ko pa sila. 'Di ba? Pagpalain ko pa sila. So, ganun po, pagtatagumpayan tayo ni Lord. Kaya, maganda yung resulta. Kahit alam niyo yung sino dito yung mahilig mag-design. 'Di ba? Gawin mo yan para kay Lord. 'Di ba? Sumasayaw ka, gawin mo yan para sa Panginoon. 'Di ba? Hindi para sa crush mo. 'Di ba? Papasikat ka sa crush mo eh. Para mukha kang di ba? Di ba? Sasayaw ka para, lalo na kapag marami ng tao sa church yan, talagang minsan mga kabataan, sasayaw, kakanta, pero after nun, pa-cute lang pala yung ginagawa. Di ba? Ay, galing ko, di ba? Di ba? Di ba? Galing. Galing ko talaga para makuha yung attention ng tao, para magkaroon ng gusto sa kanya, pero mali ang motibo. Kaya kapag hindi napansin ni crush, aalis na siya ng church. Ganap na siya ng ibang church, yun na siya maghahanap ng pwede niyang ligawan. Ang church po, hindi po to, hindi tayo pumunta sa church para maghanap po ng liligawan po natin. Or sino yung popormahan po natin. Pero pwede mong matagpuan sa loob ng simbahan kung sino yung magiging mo, forever mo. Pero dapat yung heart natin lagi ay tama yung motibo. Amen? Lahat. Pag-aalaga mo ng tao para kay Lord. Yan. Magbibusiness ka para sa Panginoon. Magiging successful yung business ko for the Lord. Magtatrabaho ako for the Lord. Ayan. Nung nagtrabaho na nga ako, yung last ko, dati kasi nagtatrabaho ako para lang gusto ko lang magtrabaho. Pero nung inano ko na para sa Panginoon, ang ganda naging resulta. Ito yung last company na pinasukan ko, maganda yung naging resulta talaga. Kasi in-offer ko siya sa Panginoon. Kasi sabi ko sa Lord, Lord, itong trabaho na to, gagawin ko or magtatrabaho ako para sa iyo. Lahat ng ginagawa ko, pagsagot ko ng telepono, lahat, ginagawa ko siya para sa Panginoon. Kaya naging maganda po yung resulta. Pakikitungo ko sa mga tao, ginagawa ko siya para sa Panginoon. Kaya merong katagumpayan at meron pong naging resulta. Kaya pag ganito po yung nangyari, syempre mas lalo ninyong ma-appreciate si Lord sa buhay niyo. Diba? Mas lalo ma-appreciate ninyo yung magulang nyo, mas lalo ninyo ma-appreciate yung work ninyo, mas lalo ninyo ma-appreciate yung paglilingkod ninyo. So, pang-apat, ayan, last na po natin ito, kapag ginawa mong pundasyon sa pagsunod ang salita ng Diyos, pang-apat, makakatanggap ka ng gantimpala sa Diyos. Siyempre, hindi po ito mawawala. Lahat po ng ginagawa po natin ng totoo at ginagawa natin para sa Panginoon, meron po itong gantimpala. Pero hindi po natin yung gagawin para gantimpalaan tayo. Automatic na po yun. Kapag nakita ng Diyos yung puso natin, tama lagi yung motibo natin, meron tayong matatanggap na gantimpala sa Diyos. Yung sinasabing gantimpala na walang halong kabalisahan. Amen? Gantimpala na walang kabalisahan at ito yung gantimpala na hindi ipinilit. Diba? Sabi sa kanyang word sa Kawikaan 10 verse 22, ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ibig sabihin, pag walang kasamang kabalisahan, hindi ka palulungkutin ng gantimpala ng Diyos. Amen? Hindi ka malulungkot dyan. Diba? Hindi ka mababahala. Diba? Tingin mo, blessing ni Lord, pero parang lagi ka nalang nag-iisip. Araw-araw iniisip mo. Hindi mo alam kung ano yung gagawin mo. Blessing ba ng Lord yon? Hindi ka bibigyan ng takot. Amen? For example lang naman, bumili ka ng gadget. Bumili ka ng iPad. Nagano ka. Nag-credit ka. Diba? Kasi feeling mo, kapag bumili ka ng gadget na yan, you are blessed. Amen? Feeling mo, reward mo to sa sarili ko eh. Tama naman yon. Lalo na kung ikaw ay nagpapagal, rewardan mo rin naman yung sarili mo. Pero dahil hindi ka makaantay talaga sa gantimpala ng Diyos, yung tamang panahon ng Lord, kumuha ka. Tapos every month, mag-iisip ka, saan ka kukuha?
5,000 a month, magbabayad ka sa credit na yon. Ang sahod mo lang 15,000. Sa tingin mo, hindi ka ba matatakot at malulula nun? Amen? Hindi ka ba malulula nun? Malulula ka nun. Kasi minsan, akala natin, kuwara, sumahod ka na ng 25,000, nagplano ka na kumuha nito, di ba? Hindi mo na mamalayan, baka biglang may mga biglaang expenses. Di ba? So, yung blessing ni Lord, walang halong kabalisan, hindi ka bibigyan ng takot, hindi ka sisirain o hindi sisirain ito yung pagkatao mo. Di ba nang dahil sa feeling mo na blessing na yan, nasira ka? Diba, di ka na makita nag-church, hindi ka na naglilingkod, at nasira yung pagkatao mo dahil nagkaroon ka lang ng blessing na yan, yumabang ka na, nagmata ka na ng mga tao, talagang nagbago talaga yung ugali mo. So yung gantimpala na walang halong kabalisahan, ito yung ma-enjoy mo, yung blessing ni Lord sa'yo. Diba, enjoy mo. Diba, blessing. Hindi ko naman sinabing porket blessing ay talagang lahat ay maganda na. Ibig sabihin, yung blessing na yon, mas lalong nakikita mo si Lord, yung kumikilos sa buhay mo at hindi ikaw. Kaya lagi po natin tandaan, yung gantimpala ng Diyos sa'yo, hintayin mo lang. Basta tama lagi yung puso mo at gawin mong pundasyon ng pagsunod mo ay ang Diyos, gagantimpalaan ka ng Panginoon. Amen. Huwag mong pangunahan si Lord na gantimpalaan ka. Hayaan mo na siya ang magbigay ng gantimpala sa'yo. Diba? At yung gantimpala na ito yung sinasabi na gantimpala ng kasaganahan. Ito yung sinasabi sa kanyang word sa Deuteronomy chapter 5 verse 33, mamuhay kayo ayon sa inuutos ng Panginoon na inyong Diyos sa inyo para mabuhay kayo ng matagal at masagana roon sa lupaing inyong mamanahin. Pag sinabing gantimpala ng kasaganahan, sasagana ka sa lahat ng bagay. Sasagana ka sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Kapag ikaw, ino-offer mo lahat for the Lord, gagawa ka para sa Panginoon, mas mararamdaman mo yung love ng Lord sa buhay mo. Sasagana ka sa pagkilos at gabay ng Diyos sa iyo. Amen? Sasagana ka sa pagpapatawad ng Diyos. Diba? Magkamali ka man, pero ang Diyos lagi nandyan para patawarin ka. Kasi alam naman ni Lord yung desire ng heart natin. Diba? Alam niya kung gusto mo talaga siyang i-please sa buhay mo. Or gusto mo lang i-please yung sarili mo or yung ibang tao. Sasagana ka sa karunungan. Amen? Diba yung kapag punong-puno ka ng karunungan, ito daw ay isang kayamanan. Kapag meron pang wisdom and knowledge from the Lord, yun yung kayamanan, yung wisdom na kailangan talaga hanapin natin sa buhay natin. Kailangan talaga is talagang hukayin natin para magkaroon tayo ng wisdom. Pero kapag ikaw, yung buhay mo ay talagang ino-offer mo for the Lord, ginagawa mo lahat ng pagsunod mo, dahil yun ang sinabi ng Word of God, bibigyan ka lagi ng karunungan ng Diyos. Sasagana ka sa kalakasan. Yung sinasabing kalakasan, bibigyan ka lagi ng Diyos lagi ng lakas ng loob. Eh, hindi ka matatakotin. Kahit umarap ka sa boss mo, hindi ka matatakotin. Diba? Iba yung takot. Isipin ninyo, tao lang naman po yan. Tao lang po yan. Huwag kayong matakot. Bigyan niyo po sila ng respeto. Kasi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos, respect to authority. Pero huwag naman kayo to the point na pag kaharap niyo na yung mga matataas nyo, nanginginig kayo na ganyan. Pero sa Panginoon, hindi niyo magawang manginig. Diba? Sa tao, nanginginig kayo. Diba? Kaya tandaan mo, kapag ikaw, ginagawa mo, makikipag-usap ako sa mataas sa akin, ino-offer ko to para kayo. Kaya makikita rin ng mga boss mo, ng mga teacher mo, para kang, masyado kang professional. Bakit? Parang, itong tao na to, kahit hindi ko naman sila kapantay, parang kapantay ko sila, parang sila pa yung, ako pa ang takot sa kanila. May ganun eh. Kapag nasa iyo ang presensya ng Diyos, kahit yung mas mataas sa'yo, mas takot sila sa'yo. Takot silang lokohin ka, takot silang biruin ka, takot silang utusan ka, kasi yung presence ni Lord nasa iyo. Amen? Kaya kapag may request ka, hindi sila makahindi. Kasi nasa iyo ang presensya ng Panginoon. Kasi in-offer mo siya para kay Lord. Ginagawa mo, kaya ka nagtatrabaho, ba't ka nag-aaral, bakit ka nagbe-business para sa Panginoon. Amen? So, sasagana ka, syempre, hindi rin mawawala yung wealth or possession din natin. Papunta tayo doon. It's a bonus from the Lord. Amen. Pero kailangan po natin matandaan ng kasaganan ay hindi lagi sa material, hindi lagi sa pera.
kundi yung kasaganahan. Ito yung mga sinabi ko sa inyo, di ba, kanina. So, sasagana tayo. Gantimpala ng walang halong kabalisahan at gantimpala ng kasaganahan. Sino dito yung gustong sumagana? Alam ko, bawat isa sa atin gusto natin sumagana ang buhay natin. Do everything for the Lord. Make the Word of God be the foundation of your obedience. Hindi lang sa Panginoon, kundi pati sa magulang mo, sa teacher mo, sa boss mo, or kahit kanino. Diba? Gagawa ka, lahat ng gagawin mo for the Lord. Kahit magluluto ka, gawin mo siya para sa Panginoon. Diba kapag ikaw inspirado kang magluto, gagawin mo siya for the Lord. Yun. Kaya kapag ako po ay nagluluto, talagang sinasarapan ko po. Kasi iniisip ko, sayang yung pera. Ang pera, pagpapala ng Diyos yun sa atin. Amen? Ayoko masayang yung pera na ibinigay ng Panginoon para pambili ng pagkain, tapos lulutuin ko lang ng hindi masarap. Diba? Diba? Tapos hindi pa matutuwa yung kakain. Hindi na sila kakain. Kahit aso, pusa, ayaw kainin. Hindi na pagpala sa niluto natin. Kaya pati ganun yung ginagawa natin na pagluluto, paglilinis, gawin natin siya para sa Panginoon. Kasi, hindi lang naman ikaw kakain yan eh. Diba? Pati pusa, aso, sinusuka na rin yung niluto mo. Hindi man lang nasarapan. Hindi mo kasi pinili si Lord. Dapat gawin mo rin siya para kay Lord. So, masarap talaga. Para maparangalan naman si Lord. Diba? Na kay Lord ka, diba? Tapos yung mga ginagawa mo, hindi masarap. Asin. Tapos, walang kalasa-lasa yung niluluto mo. Diba? Kasi kapag talagang lahat para sa Panginoon, inspirado ka. Inspired ka magsimba, inspired ka umatin ng mga gawain, inspired ka magtrabaho. Pansinin mo, kapag ikaw sa trabaho, kapag nagsimula ka ng araw para sa Panginoon, nag-pray ka, nag-devotion ka, tapos talagang nagbigay ka quality time kay Lord kahit naglalakad ka, di ba excited kang pumasok? Tapos pagpasok mo pa lang, hi! Kaya kayong mga Kristiyano na, huwag kayong mga suplado-suplado sa trabaho nyo. Imbes na matuwa yung mga katrabaho nyo sa inyo, hindi natutuwa kasi hindi ka namamansin. Diba? Hindi naman ganun si Lord na hindi namamansin. Lagi siyang namamansin. Kaya, pwede maging seryoso, pero isang smile lang. There's something, diba? Nakaka-bless na. Ngiti mo pa lang, makita pa lang nila yung pagmumukha mo, may nagliliwanag na sa mukha mo. Akala nila mayaman ka, pero glow lang yun ng presence si Lord. Diba? Akala nila nagugluta ka, pero hindi ka nagugluta. Glow ni Lord yun. Yung presence ni Lord. Magdikit man kayo ng kamay, makita, hindi ka nga maputi. Pero bakit ganun? Pag nakikita kita, parang ang liwanag mo. Kasi dahil sa presensya ng Panginoon. Kasi nakita ni Lord Natuwa siya sa iyo Tuwa yung anak ko na to. Si Milky talagang tatrabaho siya para sa akin. Tuwa si Lord sa iyo, diba? Dahil nakita talaga ni Lord na ginagawa mo yun para sa Kanya. Talagang yung presensya ni Lord, ibabagsak niya. It's a blessing from the Lord. At hindi lang presensya ang binibigay ni Lord sa atin. May mga iba't iba pa siyang blessing na binibigay sa atin. So, recap ko lang, no? So, kapag ginawa mong pundasyon sa pagsunod mong salita ng Diyos, number 1, itatama nito ang bawat gagawin mo. Pangalawa, mapagod ka man, sumunod, pero hindi ka susuko. Pangatlo, katagumpayan at magandang resulta ang hatid nito sa iyo. At pang-apat, makakatanggap ka ng gantimpala sa Diyos. At ang conclusion po natin, sumunod ka na parang sa Diyos ka sumusunod at hindi sa tao dahil ang pagsunod sa Diyos ay nagdudulot ng pagbabago, katagumpayan at pagpapala sa ating mga buhay. So yun lamang po, nawa na pagpala kayo sa mensahe. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. So reminder ulit, do everything for the Lord and do everything with love. At